We can all be seated in the presence of the Lord. Sa laki ng ginawa ng Diyos sa atin, hindi mo dapat pigilan ang sarili mo. Sabihin ko po sa inyo, there shall be an ecstasy. Actually, more than excitement, it is an ecstasy. It is an overflowing, exploding joy. No? Na hindi naman ibig sabihin na sasabog ka na masisira ka, kundi sasabog ka sa kagalakan, unexplainable, when you really experience and when you really understand kung gaano kalalim, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Amen? Actually, sa pag-ibig lamang ng Diyos tayo nabubuhay. Sa pag-ibig lamang tayo ng Diyos nakakapagpuri. At sa pag-ibig ng Diyos na natatanggap at naunawaan natin kung bakit tayo po ay patuloy na gumagawa ng mga dakilang bagay sa mga dakilang bagay na ginawa na sa atin ng Panginoon. Praise God. So to everyone online, thank you for sharing our program. Thank you for commenting, tagging the name of your friends, and even sharing it to your group chats, no, and group pages where you belong. So the message of the Lord for us today is, we entitled it, Life-Changing Benefits of the Cross. Sabihin nga natin, Life-Changing Benefits of the Cross. Ayan. Kung bakit po ito po ang turo natin palagi, sapagkat gusto ko pong dalhin ang bawat isa sa inyo doon po sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Because the Bible says, when we behold the glory of the Lord, sa Tagalog, kapag ating pong tinititigan ang kalwalhatian ng Diyos, tayo po ay patuloy na nababago at nababago from glory to glory. We cannot transform ourselves by motivational and yung pong systematic na pagbabago ng buhay. Kasi sa mga laws of religion, yung pong mga batas ng religion, na napakarami pong religion sa buong mundo, and even the Jews, ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyo ay na ang mga Pariseyo po at ang mga Hudyo ay they are so much knowledgeable to the Word of God. Maski tuldok po, quit at saka exclamation point ay alam nila. Pero ang conclusion ng Panginoong Hesus sa kanila ay, ang katulad ninyo ay nitsyo na napaputi sa labas pero ang loob ay puno ng kalansay. So, hindi po garantiya na ikaw ay marunong o maalam sa mga religious do's and don'ts, mga alituntunin ng batas, and yet there's no transformation in the inside. Walang pagbabago sa loob. At magkakaroon lamang ng pagbabago sa kalooban ng isang tao kapag nakita niya yung pong ginawa ng Panginoong Hesus dun sa cross. It is only the finished work of Jesus Christ that can transform us from glory to glory, hindi para tayo po ay tanggapin ng Diyos, kundi para mailabas yung pong bagong nilikha, bagong katauhan na meron tayo in the inside of us. Kaya mga kapatid, sabihin mo sa katabi mo, kakaiba ang ginawa ng Diyos sa'yo. Amen. Praise God. When Jesus cried out, it is finished. Tetelestai, yung pong finish doon sa cross, di ba? Sinigaw niya. Tetelestai. He declared that the debt of sin was paid in full. At kanino pong kasalanan yon? Ikaw. Kaya yung sin mo, fully paid na. Amen? Sabi mo ulit sa katabi mo, your sin is fully paid. Nung sinigaw ng Panginoon Jesucristo, tetelestai. It is finished. Ibig sabihin, ang kasalanan mo ay ganap ng bayad. Hindi installment. Hindi po 50%. Hindi down payment. Kundi buong-buo bayad na mula simula hanggang wakas. At yan ang dahilan kung bakit ka nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! So we no longer work for salvation. Kaya kayo po na pumupunta sa church,
at kayo po na sumasamba sa Panginoon, you're not worshiping God and you are not going to church, you're not reading your Bible, you're not praying to God for you to be saved. You are already saved. You need to have confidence that salvation is mine. I have already eternal life. Amen? Okay? We no longer work for salvation, but we live and work from the complete victory Jesus already secured. Secured na tayo. Amen? Okay, so the number one benefits of the cross is the complete and permanent justification. Sabihin nga natin, justification. Actually, justification is the same as you are declared righteous or righteousness. Okay? Kaya lang, yung pong salitang justification, this is a legal words. Pag sinabing justified, you are declared just as if you never sinned. Na ang justified na pagdating sa legality, ito po ay itinatatak ng isang husgado o sa korte na ikaw ay napawalang sala na o bayad na yung kasalanan mo. Ang lagi po nating binibigyan o ibinibigay na ilustrasyon ay yung pong taong nagkasala. Halimbawa, ang payment ng kanyang kasalanan ay 20 taon. Siya po'y nabilanggo. Pagdating po ng 20 years, lalabas siya. Ibig sabihin, nabayaran na niya yung kanyang kasalanan. So, siya po ay tatatakan ngayon ng isang legal na termino na tetelestai or finish. Nang ibig sabihin, justified. Bayad na. Pag sinabing justified, idinideklara na ng korte na ikaw ay matuwid na. Wala na ang iyong pagkakasala. So the word justification ay isang tatak at proklamation. It is a divine proclamation in heaven that you no longer have sin and you are now declared righteous. Yan ka ngayon. Yan ang ipinapahayag ng cross sa iyo nung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo. Amen? Will you say, thank you, Lord, for my justification? So, justification is not just a clean slate, it is a divine exchange. On the cross, a literal imputation took place. Nangyari po yung literal imputation. Ibig sabihin, yung katwiran ni Jesus, ibinigay niya sa iyo. At yung kasalanan mo, kinuha ng Panginoon. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kaparusahan, galit ng Diyos ay nandoon sa kasalanan. Kaya nung tinanggap ng Panginoong Hesus o kinuha ng Panginoong Hesus ang kasalanan mo, siya ngayon yung naparusahan dun sa cross dahil ang kasalanan ay dapat na mabayaran, dapat na maparusahan. Kaya si Jesus ay nagpunta sa cross para bayaran hindi yung kanyang kasalanan, kundi ang iyong kasalanan. Amen? Will you say, thank you, Lord? Hallelujah! Alam niyo, kapag meron kayo naririnig na ginawa ng Panginoon sa inyo, dapat naman pasalamatan ninyo siya. Eh, hindi po basta-basta yung ginawa niya di ba? Now, siya ngayon ang naging makasalanan, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa iyong kasalanan. And now, His righteousness, yung kanyang katwiran, yun ang ibinigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga po, tanggap ka ng Diyos, kalugod-lugod ka sa Diyos, sapagkat ang katwiran na hinahanap niya, ang katwiran na pasado sa kanyang panlasa, ay nasa sa iyo na, sapagkat ikaw ay matuwid na sa katwiran ng Panginoong Hesukristo. Your sin was credited to Christ's account, and His perfect obedience was credited to yours. Wow! Ang hinihingi po ng batas ay perpektong pagsunod. Hindi natin kaya ang perpektong pagsunod. Kaya, ang mensahe ng biyaya, yung perpektong pagsunod ni Kristo na hinihingi ng batas ng Diyos, ibinigay sa iyo. Kaya nung tinanggap mo si Kristo, yung perfect
na ugali, na pagsunod, yung perfect na karakter ni Jesus, yung perfect na pagsunod ni Jesus doon sa hinihingi ng Diyos na batas na i-credit sa iyo. Ang ibig sabihin, sa iyo na papunta. Kaya check ka, 100% pasado ka sa Panginoon. Amen? Woo! Glory! Hallelujah! God does not just tolerate you. When He looks at you, He sees the flawless righteousness of His Son. Naranasan nyo na bang tinitigan ang sarili nyo sa salamin? At kinausap yung sarili nyo? Alam nyo, eto pong ginagawa ko. Nag-Amerikana ako, tinititigan ko yung salamin, at ang sabi ko, ang palad mo, ang tingin ng iba sa iyo, hindi ka karapat-dapat, pero ang tingin ng Diyos sa iyo, perpekto, matuwid ka. Amen? Ang iba, kinaiinisan ka, ayaw sa iyo, iniiwanan ka, pero ang Diyos hindi ka iniiwanan. Ang cute-cute mo sa harap ng Diyos. Alam niyo, kapag gano'n ang titingin mo sa sarili mo, oh, praise God. Alam niyo po, kung gusto niyo maging masaya sa buhay, mag-focus ka hindi sa mga ayaw sa iyo, kundi mag-focus ka sa nagmamahal sa iyo. You cannot enjoy life if you focus on the opinion of men. You cannot enjoy life if you focus on the conclusion of men to you. Sapagkat ang tao ay pwede kang husgahan sa nakikita nila, pero ang Diyos, huhusgahan ka sa nakikita niyang katwiran ng kanyang anak sa buhay mo. At dapat yan ang makita mo sa sarili mo, at yan ang gusto ng Diyos na maipakita sa iyo. At yan ang dahilan kung bakit ang mensahe natin ay mensahe ng tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo, sapagkat sa pamamagitan ng ating pagpapahayag ng ginawa ni Kristo, mabubuksan ang ating kaunawaan na siyang katatayuan mo sa harapan ng Diyos. At dapat mong makita, that is the way God look at you. You are pleasing and you are justified. Glory! Praise the Lord! At sabi po ng 2 Corinthians 5:21, it is God made Him, Jesus, okay? Si Jesus po yan, He knew no sin. See? Si Jesus hindi niya alam ang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Pero, ginawa siyang makasalanan. He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Tingnan nyo dito sa 2 Corinthians 5:21, dito po naganap yung tinatawag na Great Exchange. Sabihin nga natin, Great Exchange. Ano ibig sabihin ng Great Exchange? Ibinigay sa iyo yung katwiran niya, kinuha niya yung kasalanan mo, nagkaroon ng exchange doon sa cross. At dito po yung nagpapahayag po sa 2 Corinthians 5:21. Basahin nyo ng basahin yan. And we need to be reminded always. Kaya, kapatid, pumanatag ka. Yan po yung mga kasulatan na nagpapahayag yung katwiran ni Kristo nasa sayo na. Romans chapter 5 verse 9. Actually, doon po sa verse 8, ang sabi doon, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa iyo nung ikaw ay makasalanan pa. So, ibig sabihin, mahal ka ng Diyos nung ikaw ay makasalanan pa. Pero dito po sa verse 9, glory to God. Ano sabi po dyan? Yung una pong phrase bago magkama, ano sabi niyan? Much more than. Sa Tagalog, higit sa ngayon. So in other words, kung mahal ka ng Diyos noong ikaw ay makasalanan pa at wala pa sa Kanya, ipinadama na niya ang Kanyang pag-ibig sa iyo, here in verse 9, it says, much more than. Higit pa sa ngayon, ano ngayon? Having now been justified, higit sa ngayon na ikaw ay pinawalang sala na, idiniklara ng matuwid, it is a judicial declaration in heaven that you are righteous. Alam niyo ba yung judicial? Hindi ko alam kung naintindihan niyo yung pong kagalakan ng isang tao na hinatulan ng kamatayan sa korte. Sino dito ang nakadalo na ng court trial? Oh, si sister,
Pero hindi ikaw yung hinatulan, ano? Ayun, siya kasi yung prosecutor eh. Pero matindi dito yung ikaw yung hinahatulan. Di ba? Ikaw yung inakusahan. Right? Okay, ilagay nyo yung sarili nyo. Ikaw yung inakusahan. Actually, pag inakusahan ka nga lang at alam mong guilty ka, nanginginig ka na eh, di ba? Nanginginig ka na eh. Merong isang nagpatotoo sa akin, talagang lahat ng akusasyon sa kanya, totoo. So, ibig sabihin, dinala sa korte ngayon. So, kapag ka naririnig niya ngayon yung pangalan, yung pagdating sa korte, nanginginig siya kasi why? Guilty siya eh. Right? Alam mo kapag guilty ka, at alam mong may parusa yung nagawa mong kasalanan, nanginginig ka. Ano ito ngayon, lalo na pag humarap ka sa korte, at alam mo, nang ihahatol sa iyo ay habang buhay na pagkabilanggo o di kay kamatayan. Mabuti na lang, walang hatol ng kamatayan sa Pilipinas eh. Right? Alam niyo ba na, alam mong nagkasala ka, alam mong guilty ka, pagkatapos, pagdating ngayon judicial court, ang idideklara sa iyo dahil kulang ang mga ebidensya o di kaya may nagpapatunay na binayaran na yung pagkakautang mo o yung kasalanan mo at tatatakan or ipapalo yung martilyo, na ba tawag dun sa martilyo na kahoy na yon, no? Pag pinukpok yun at sabi niya, ikaw ay walang kasalanan, malaya ka na. Anong pakiramdam mo, kapatid? Oh, you must understand the joy. Magsisisigaw ka, mag-celebrate ka, magpapakatay ka pa ng kambing, ng baka, ng baboy, at lahat. At sasabihin mo sa lahat ng mga kapitbahay mo, kakilala mo, kaibigan mo, malaya na ako, wala akong kasalanan. Ay, hindi nyo pinalakpakan ng Panginoon. Grabe kayo! Ang tindi ng ginawa ng Diyos sa atin! Alam niyo ba na kapag alam niyo ba na yung nahahatulan, meron pong nahihimatay kapag nahahatulan. Mga kapatid, wala nang hatol ang sa iyong Panginoon. Kaya nga, much more now, having now been justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. Amen? Saan tayo na-save? Sa wrath. Wrath. Sabi nga natin, wrath. Hindi daga, kundi yung puot, yung galit ng Diyos. Pero kapag nanatili ka sa kalanan, lahat ng daga kakagat sa iyo. Hallelujah. So you are legally declared completely righteous before God. Completely righteous before God. Kaya mga kapatid, establish this wonderful truth that you are justified. Muli nga sabihin nga natin, I am justified. Your standing with the Father is based entirely on Jesus' perfect performance, not your own. Performance talaga ng Lord. Romans 3:24 says, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Freely, libre. Again, lahat po ng ating tinatanggap sa Diyos ay libre. Hindi dahil ito'y mumurahin. Meron kasing mga manimimigay ng libre kasi nga mumurahin. Mapapamura ka. Dahil sa mura. O di kaya walang halaga. Pero ito pong ibinigay sa atin ng Panginoon, hindi po libre na walang halaga. Kung bakit inilibre ng Diyos, hindi mo kayang bayaran. Kahit pagsamasamain mo lahat ng mamahaling ginto, kahit lahat ng yaman ng lahat na mayayaman sa bansa, hindi niya kayang bayaran yung pagpapawalang sala ng Diyos sa iyo. Kaya ang ibig sabihin, ito pong libre na natatanggap natin mula sa Diyos ay priceless. Priceless! Ibig sabihin, hindi kayang pantayan ng anumang halaga sa yaman ng mundo. If you understand what I'm talking here, mga kapatid, mag-response mo sa Lord, salamat po. Salamat po. Salamat po. Alam niyo mga bagang ko yung nagbe-meditate, kanina mo nagising ako ng alauna madaling araw. I'm thanking God. Ang sarap magpuri sa Panginoon. Ang sabi sa Tagalog, ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Sa anong dahilan? Bakit tayo pinawalang sala? Sa kagandahang loob ba natin?
Kaninong kagandahang loob according to this verse? Kagandahang loob ng Diyos. Ito po yung biyaya, mga kapatid. Itinuring niya tayong matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang tumubos sa atin. Young people, understand what this wonderful truth. Ibahagi natin ito sa lahat. Amen? Kaya, stop trying to earn God's approval through behavioral checklist. Hindi po, ayan, behavioral mo, check ka now. That's not. Wake up every day knowing you are already deeply loved and fully accepted by God. Paggising nyo ba sa umaga, anong unang-una nyo ginagawa? Anong unang dumarating sa isip ninyo? Yung itlog na piprituhin, yung tuyo na piprituhin, yung kamatis, yun ba? Ano ba unang-unang, o di kaya yung bayarin sa tubig, o kaya yung isusuot ni Tutoy papunta sa school, yung babaunin ni Ining, ano ba unang pumapasok sa isipan natin? Ang mga taga-ever increasing Grace Christian Church ay nagpapasalamat sa kabutihan ng Panginoon. Amen! At ang ipinagpapasalamat pa natin, Lord, salamat sa mga biyaya mo nung nakaraan, pero ngayong araw, mararanasan ko ang brand new mong biyaya, ang surprise mo na biyaya sa akin. You are doing something good, something right today, more than ever in my life. Mapagpasalamat ka sa Panginoon. So again, wake up every day knowing you're already deeply loved. Oh, girl, hindi ka lang basta mahal, deeply loved and fully accepted. Ang sarap po ng pakiramdam that you are fully accepted. Amen? Naranasan nyo naman na meron kayong kapitbahay hindi ka tanggap? O may kaibigan ka, o kaya may kamag-anak ka hindi ka tanggap? Pag alam mo na hindi ka tanggap ng ating yung kamag-anak mo, gusto nyo bang pumunta sa bahay nila? Hindi, iniiwasan mo. Di ba? Ganun din. Kung alam mo hindi ka tanggap ng Diyos, ang pananaw mo hindi ka tanggap ng Diyos dahil sa pinapakita yung kamalian mo, kapatid, you cannot come to God. But because the message of the cross says, tanggap ka ng Diyos, ibig sabihin, gustong-gusto mong lumapit sa Diyos. Gustong-gusto mong magpuri sa Diyos. Gustong-gusto mo ang sumamba sa Diyos at gustong-gusto mong makipag-fellowship sa Kanya. Oh, glory to God. Number 2, nakapahayagan ng cross, the benefit is radical freedom from condemnation. Hindi lang siya freedom from condemnation, but it is radical. Pag sinabing radical, ay sobra-sobra nakapahayagan. When we say condemnation, the words condemnation, condemn means unfit, unworthy. Okay? So, pag freedom from condemnation, ibig sabihin, hindi mo na titingnan ang sarili mo na hindi karapat-dapat. You are now accepted and fit before the Lord. The word condemn is, like for example, itong building na to, tinignan ng engineer ng munisipyo, dahil sira-sira na yung building, guguho na yung building, halimbawa, sasabihin ng engineer, unfit to dwell in. Pag sinabing hindi karapat-dapat na tirhan, hindi karapat-dapat na puntahan, at hindi karapat-dapat na gawing opisina o tirahan o tutuluyan, ang itatatak po dyan sa building na yan is condemn. Ibig sabihin, unworthy to live in, not worthy. So kapag condemn ka, ang tao kapag condemn, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat. Pero the Lord declares you righteous and God will no longer condemn you. Hindi sasabihin ni Lord, hindi ka karapat-dapat, ikaw ngayon ay karapat-dapat dahil sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Yes, glory to God. Come on, clap your hands to Jesus. Freedom from condemnation is a matter of divine justice, not just mercy. Bakit ko highlight yung divine justice diyan? Kasi nga po, pag sinabing divine, it is a proclamation of heaven. Hindi lamang po korte ng lupa, hindi korte ng gobyerno, kundi korte ng kalangitan ang nagpapahayag that you are worthy, you are fit, you are accepted.
Oh, my friend, we have a lot of reason to rejoice before the Lord for this wonderful truth. God poured out 100% of His wrath against your sin unto the body of Jesus. It would be unjust for Him to condemn you for those same sin, sapagkat yung kasalanan na po pwede kang maparusahan ay already naparusahan na sa katawan ng Panginoong Hesus. Kaya hindi po pwedeng double jeopardy. Nang ibig sabihin, hindi pwedeng pinarusahan na kay Jesus, parurusahan pa sa iyo. Nung pinarusahan kay Jesus yung kasalanan mo, hindi na parurusahan pa sa iyo. Hallelujah. I love it. So, Jesus exhausted the judgment meant for you, therefore, no judgment remains. Wala nang judgment ang Diyos na natira sa iyo, kapatid. Amen? Ang judgment na lang sa iyo ng Panginoon, o discernment, o proclamation ng Lord sa iyo ay, you are accepted. Kaya sabi po rito, in John chapter 3 verse 18, tingnan nyo ha, kaya this is also a reminder to us na yung pong mga mahal natin sa buhay. He who believes in Him is not condemned. Do you believe in Christ? So this verse says, you are no longer condemned. Amen? You are no longer condemned. But he who does not believe in Christ is condemned already. Kaya po, let us continue to pray for our loved ones, sapagkat dapat nilang, na hindi pa kumikilala sa Panginoon, dapat nilang matanggap ang mabuting balita. Romans 8:34 says, wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. Pag pinersonalize mo itong verse na to, so 8:34, wala nang makakahatol sa akin sa kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa akin. Diba? If you're gonna personalize it. Nakita nyo? Maganda? Ha? Oh, yung atin, ilagay mo akin. Make it personal to yourself. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Wala ring makakahatol sa akin ng kaparusahan. Why? Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa akin. Pinapasalamatan niyo ba ang Diyos dyan sa katotohanan yan? Friend, this is the benefits of the cross. At hindi lang yan. Naku, may karugtong pa pala. Hindi lang yan. Muli siyang binuhay. At nasaan siya ngayon? Nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos. At ano pong ginagawa doon? Siya'y namamagitan para sa atin. Alam niyo, ibig sabihin yung siya'y namamagitan para sa atin? He is living alive, sitting down at the right hand of the Father. Pag sinabing right hand of the Father, doon sa trono ng Diyos, meron lang iisang trono. Hindi po ibig sabihin, dalawa ang upuan doon. Iisa po ang upuan doon. So ibig sabihin, yung pong right hand, ibig sabihin, iisa upuan nila, magkatabi sila ng Ama. You get it? At dahil magkatabi sila ngayon, siya yung namamagitan sa'yo. Ibig sabihin, mga kapatid, ng namamagitan, nag-i-intercede, nananalangin. So, the prayer of Jesus Christ for you is very close to the Father. Kaya anumang ngayon ang ipinapanalangin mo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, you put it in His hands at abot na abot ng Panginoon yung Ama na katabing-katabi niya sa kalangitan. Kaya lahat ng panalangin mo, dinig ng Panginoon at dinig na dinig, abot na abot sa tenga ng Ama sapagkat magkatabi sila sa trono sa kalangitan. You must understand what I'm talking here, my friend. This is the wonderful reality. Nasa kanang kamay ngayon ng Diyos. Then namamagitan siya. He's interceding for you. So, ibig sabihin, tiyak na ang kaligtasan mo, tiyak na ang katwiran mo, tiyak na nawala ka ng kondemnasyon, nandun pa siya namamagitan, ibig sabihin, selyadong-selyado ka. Hallelujah!
The devil is trying to condemn you. The devil is trying to accuse you of your weaknesses. But the Lord, your intercessor, your mediator, who seated down at the right hand of the Father, ay nandoon siya, bumubulong sa Ama. Anak ko yan, atin yan, bayad ng kasalanan yan, at mahal na mahal natin yan. Miyembro ng pamilya natin yan. Oh, what a wonderful message of the Lord. What a wonderful message of the cross. Glory to God. The finished work, remove all guilt, shame, and divine judgment. When you fail, God's grace responds with restoration, not punishment. Could you imagine? Pag nagfe-fail po tayo, hindi po judgment, hindi po condemnation ang ibinibigay ni Lord. Ano ang inire-respond ni Lord? Restoration, not punishment. Ang sinisigaw ni Lord, ang sinisigaw po ng mensahe ng cross is, pag nag-fail ang isang tao, hindi po niya sinisigaw katulad ng sigaw ng mga tao sa kalsada na panagutin, ikulong, patayin, pababain. Yan po ang isinisigaw nila. Pero yung sinisigaw po ng trono ng biyaya ng Diyos ay restoration. Not condemnation, not punishment. Love, acceptance. That is the cry of the message of the cross. Kaya sabi po ng Romans 8:1, therefore now, ibig sabihin, ngayon, pagbasa mo yan bukas, ngayon ulit, therefore now, no condemnation to those who are in Christ Jesus. Are you in Christ? No more condemnation to you. Sabi mo nga sa katabi mo, congratulations. No more condemnation to you. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kapatid, no? When your past or your inner critic reminds you, kasi pagka tayo po nagkakamali, meron tinatawag na inner critics. Kinokondena ka ng sarili mo. Bukod sa naririnig mo sa iba, minsan nga naririnig mo pa sa pulpit o pastor pa nagsasabi, no? O kaya mga leaders mo, workers mo, o kaya yung sarili mo na lang, pinakamatindi dyan yung sarili mo eh. When your past or your inner critic reminds you of your mistakes, silence the guilt. How would you silence the guilt in your inner being? By reminding yourself that Jesus already paid for this specific sin. Pag kinokondena ka ng sarili mo, i-remind mo yung isipan mo, sabihin mo, sinasabi ng salita ng Diyos at yan ang pinangahawakan ko na deklarasyon ng Diyos, bayad na yung kasalanan na yan. Therefore, huwag kang matakot, lumapit ka sa Diyos, i-enjoy mo ang yakap ng Diyos sa iyo. I-enjoy mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. At ang pag-ibig ng Diyos na ini-enjoy mo, yan ang magbibigay sa iyo ng kalakasan upang layuan at mapaglabanan ang anumang kasalanan na siyang bumihag sa iyo. Kapatid, sabi mo sa sarili mo, malaya ka na, lumapit ka sa Diyos. Amen? Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Number 3 is the direct boldness access to the Father. This is the message of the cross. Meron ka ng access. Alam niyo kapag may access ka may kakilala ka sa Malacanang, pupunta ka kay Presidente, hindi ka basta-basta makakarating doon. Marami kang pagdadaanan. Tama? Ang hirap mag-schedule. Tama? Pero kapag may access ka, may contact ka doon, no? Anytime, any moment, halimbawa, kakontak mo yung asawa ni Presidente o yung anak ni Presidente, sabi mo nga kay tatay mo, punta ako doon. Malakas ka. Sabi niya sa tatay niya, punta raw si ganito rito. Punta raw si Brother Rod dito. Ano sabihin ng Presidente? Sige, papuntahin mo, i-cancel ko lahat ng aking appointment para lang harapin ko. Bakit gano'n? Kasi may access ka. Amen? Alam niyo ba na pwede nating isipin na ang hirap lumapit sa Presidente dahil busy siya at marami siyang appointment. Lalong-lalo na kung ang tingin mo sa sarili mo, ordinaryo ko lang, parang hindi kanya haharapin. Tama? Kapatid, kung mahirap sa kanya, di mas mahirap sa Diyos kung wala kang access sa Kanya. Di ba?
Why? He is the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Siyang may-ari ng lahat. Hindi ka basta-basta makalapit sa hari. Alam niyo ba na sa lumang tipan, kahit asawa ka ng hari, hindi ka pwedeng basta-basta na lumapit sa kanya kung wala kang appointment. Ganon katindi po ang mga hari. Pwede kang patayin. Pwede kang ikulong o di kaya parusahan kapag ka lumapit ka na wala kang appointment. Basahin niyo po ang Book of Esther. Si Esther, asawa ng hari, kasi sa lumang tipan, ang mga asawa ng hari may kanya-kanyang bahay. May kanya-kanyang katulong. Hindi po sila kasama doon sa kung saan natutulog ang hari. Pinapatawag lang sila ng hari. Ganun yun. Yung ang asawa ng hari, hindi basta-basta. Kaya si Esther nung sabi niya, ipag-pray niyo ako na lalapit ako sa kanya at ako'y tatanggapin. Pag itinuro po yung stick, ibig sabihin ay welcome. Pero pag tinuro ko, ba't nandito ka? Lalo, wala sa mood yung hari. Patay ka. Di ba? Hindi ka basta-basta makalapit. Kahit may access. Pero alam nyo ba mga kapatid, ikaw, ako, tayo, ay pwede tayong lumapit sa Panginoon anytime, any moment, 24/7 sapagkat meron tayong access. At ang access natin ay ang Panginoong Jesucristo! Glory to God! And that is the reason why we can come to God anytime, any moment. Sapagkat meron tayong access doon. Direct, bold access to the Father. The tearing of the temple veil in Matthew 27:51. Alam nyo, nung nasa krus ang Panginoong Jesucristo, sabi po ng Bible sa Matthew 27, napunit po yung tabing. Yung tela na makapal na nagdi-divide ng outer place at saka inner place ng templo. Meron kasing tatlong bahagi ng templo, doon po sa labas. Okay, outer place, labas. Inner place, which is the holy place. Pero meron pong tinatawag doon sa kaloob-looban ng templo, yung pong tinatawag na most holy place. Sa Tagalog, dakong kabanal-banalan. Sa dakong kabanal-banalan, meron pong dito po nakatira ang Diyos, ang presence ni Lord, at walang po pwedeng basta-basta pumapasok doon. Meron pong nagtatabing na pula, na kurtina na makapal. You cannot enter into the most holy place kahit ikaw pa yung high priest. Actually, ang makakapasok lang doon ay yung high priest. Yung pong nagre-represent sa mga tao dito sa Diyos, sa Diyos. Kaya, itong tabing na ito, yan po ang nagbibigay ng dibisyon para ang tao ay hindi basta-basta makalapit, hindi basta-basta maka-access sa Diyos. Kaya nung araw, ang mga tao may pagdadaanan pa. Lumalapit sila sa pare para nang sa ganun ay makatungtong sila sa Diyos. Ngayon, yung pare ay corrupt. Sabi niya, ay wala, mag-alay ka muna ng 5 baka. Di ba? Kaya doon ko pumapasok yung korupsyon. Kasi nga, tao lang yon. Pero praise God, ngayon po, dahil kay Kristo, dahil sa ginawa niya doon sa cross ng Kalbaryo, ang sabi po doon sa Matthew 27:51, napunit yung tabing na pula. Wala na ngayon nagbibigay ng dibisyon upang ang tao, wala nang umahadlang upang ang tao ay makalapit sa Diyos. You have now a direct access to God. Glory! Hallelujah! Mga kapatid, kinakailangan maintindihan niyo ang katotohanan ito. Why? Ang mga Hudyo ay nais nila. Gustong-gusto nilang makalapit sa Diyos, kaya lang hindi sila makalapit dahil sa kasalanan. At yun lamang pong merong kapahintulutan ang pwedeng pumasok doon. Pero sa ating kapanahunan ngayon, kahit tayo ordinaryo sa paningin ng iba, ikaw ay anak ng Diyos. You have a direct, bold access into the kingdom of God anytime, any moment. Diyan lang dahilan kung bakit tayo nakakapanalangin ng direkta sa Diyos. Are you amazed with this finished work of Jesus Christ? Hallelujah! Your access to God is no longer based on your shifting spiritual emotional state, but on the unshifting eternal value of the shed of blood of Jesus. At sabi rito sa Hebrews 10:19, tingnan natin, magbasa tayo ng mga verses. Kaya nga mga kapatid, ano sabi?
malaya na tayong makakapasok. Saan? Sa pinakabanal na lugar dahil sa dugo ni Jesus. Kaya dapat ninyong samantalahin tong pagkakataon na to. Doon sa, alam niyo minsan yung lugar na ang daming pinagbabawal, gustong-gusto mong pumasok, ano? Kasi ang consciousness mo ganito. Ano kaya meron doon? Biruin mo, kung nakakapasok lang doon yung high priest, ano kayang experience siya kapag nandun? Di ba minsan tayo, nagbabayad tayo kahit magkano, makapasok lang tayo sa isang merong exclusivity. Mga kapatid, ang sinasabi po dito, na malaya na tayong makakapasok, trono po ng Diyos ito. Trono ng Diyos yan. Glory to God. Will you close your eyes and say, thank you, Jesus? Come on. Thank you, Jesus. I can come directly into your most holy place right now. Verse 20, sa pamamagitan ng paghahandog ng kaniyang katawan, binuksan niya para sa atin ang bago at nagbibigay buhay na daan. At ang daang ito ay tumatagos sa tabing patungo sa pinakabanal na lugar. At ang daang ito ang nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Alam niyo, nagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan because eternal life is life with God. Kaya sana na-enjoy ninyo mga kapatid ang buhay na walang hanggan dito sa lupa. Ibig sabihin, you are enjoying a sweet moment of fellowship with the Lord here on earth. A moment of fellowship, a moment of giving thanks to God. Enjoy eternal life. Don't enjoy the world. The world will ruin you. The world will, akayin kang palayo sa Diyos at bibigyan ka ng deceptive joy. Nakala mo yun ang kagalakan. Pero lahat ng offer ng mundo na kagalakan, ang katapusan nito, ang ending nito, mga kapatid, ay kalungkutan. Lalong-lalo na pag yan ang dahilan kung bakit ka napalayo sa Diyos. Hallelujah. So ito pong sinasabi rito sa Hebrew 10:19 hanggang 20 ay nagpapakita na we can now go into the sweet presence, to the most holy place where God dwells. Na-access mo na ngayon ang Diyos. I-experience nyo yan. Di ba kapag meron kayong nakikita na o nababalitaan na lugar na maganda, pinupuntahan nyo? Tama? Minsan, yung iba, nagbabayad pa ng mahal, makapunta lang doon. Tama? Kapatid, trono ng Diyos to, hindi basta-basta makapunta ang sino man. Pero ikaw, may access ka. You can go into this holy place anytime, any moment. I pray, Father, buksan mo ang aming kaunawaan sa katotohanan ito. What a wonderful privilege to enjoy this access to God. Ephesians 3:12 says, sa pananampalataya natin kay Kristo Jesus at pakikipag-isa sa Kanya, tayo ngayon ay malaya ng makakalapit sa Diyos na walang takot at pag-aalinlangan. Amen? Oh God, thank you so much. May takot pa ba kayo lumapit sa Panginoon? Ayan 3:12 ng Ephesians, wala nang takot. Kaya nga tayo, ating pong punong-puno tayo ng kagalakan sa pagbalik ni Lord. Yung iba naman na wala sa Lord, punong-puno sila ng takot. Kaya sa atin, ang pagbabalik ng Panginoon ay hindi natin kinakatakutan, kundi yan yung exciting day for us. And again, if you are focused to this wonderful truth, friend, you're gonna give value much more. The things of heaven, the promise of God, much more than the things of this world. At kapag meron kang ganitong kaunawaan, less ang value mo sa mga bagay sa lupa. Sasabihin mo sa mga bagay sa lupa, gagamitin ko lang to habang nandito ako. Pero hindi ko rin gagamitin pansarili ko lang. Gagamitin ko ito, mahal ng biyaya at pagpapalang meron ako
para maakay ko ang mga taong ito at makita nila yung nakita ko na ipinakita sa akin ng Diyos. Maranasan nila yung ipinaranas sa akin ng Diyos. Matanggap nila yung pinatanggap sa akin ng Panginoon na buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat yan po ang tunay na buhay. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi po sa pananakot, pero ito pong katotohanan na nakikita natin ngayon sa ating kapanahunan. Ang mga namamatay ngayon ay pabata ng pabata. Ang daming namamatay. Ayan, Sister Lisa, alam niya yan sa hospital. Bakit ang hospital dapat doon ka gagaling? Tama? Doon ka gagamutin? Tama? Tama? Pero alam niyo ba na lahat ng hospital may morgue? Bakit? Kasi nagpapakita na hindi garantiya na kapag pumunta ka doon, gagaling ka. Pero kapag pumunta ka sa Panginoong Jesucristo, may garantiya, may buhay na walang hanggan ka. Wala nang kamatayan sa'yo. Sa langit, walang morgue. Hallelujah. O saan nyo gusto pumunta ngayon? Hospital o langit? O sinong gusto pumunta ng langit ngayon? Sabi ng iba, huwag na huwag ganyan, pastor. Yung iba, sumalangit na, no? Praise God. Minsan nakita ko, actually, na-realize ko lang nung nandun ako sa Biliran. Kasi yung tinuluyan ko po doon, may punerarya. Katabi ko yung morgue. Sabi niya, may patay na naman, pastor, pera na naman to. Sabi ko, kamatayan nila, kaperahan niya. Sabi ko, saan niyo kukunin yan? Sa hospital. Oo, ang hospital may morgue. So doon napaisip ako. Ang hospital dapat walang morgue. Dapat pag na-hospital ka, dapat tiyak na gagaling ka. Pero nagpapakita rin, kapatid, na kung bakit may morgue, dahil ang mga naggagamot doon ay mga tao lang nagpapakita na limited sila. Hindi nila garantiya na mapapagaling ka. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, ang sabi niya, matatanggap mo ang buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, siya'y muling mabubuhay. Ibig sabihin, in Christ there is no death. And in Christ there is no morgue. Hallelujah. What a wonderful truth. So the veil was torn. You do not need a human mediator or perfect behavior to talk to God. Kapatid, hindi mo na kinakailang dumaan pa sa tao. Kasi kung meron tayong doktrina na dadaan ka sa tao para pakinggan ka ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, pag kayo mangungumpisal sa akin at meron kayong kasalanan, sasabihin ko sa inyo, pag may 10,000 ka dyan, mapapatawad ka. Di ba? Sabihin ko sa inyo, pag malaki-laki yung kasalanan mo, naku, pang 200,000 yung kasalanan mo, kapatid. Medyo matindi-tindi to. Hindi ka papakinggan ng Panginoon. Alam niyo ba na ganyan po ang nangyari nung doon po sa Roma. Kaya ang dami pong nag-protest Kaya may tawag po na protestante. They protest because lahat na lang ng kanilang ginagawa, pangungumpisal, may bayad para tanggapin sila ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, kahit patay na, ayun, idadalangin pa rin yung kanyang kaluluwa para tanggapin ng Panginoon. Kapatid, kapag ka namatay ka at na kay Kristo ka, meron kang katiyakan, hindi mo na kinakailangang may panalangin sapagkat tinanggap mo na ang buhay na walang hanggan. So you do not need a human mediator or perfect behavior to talk to God. You have unhindered immediate access to His throne room. Ay sabi sa Hebrew 4:16, kaya nga, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng maawaing Diyos upang matanggap natin ang awa at biyayang makakatulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. And last, dito na tayo magtapos. Kaya yung mga music team natin. Pray immediately when you stumble instead of waiting until you feel holy enough. Run to God in your mess, not away from Him. Marami kasing mga tao na kapag sila po'y nagkakamali, nakagawa ng hindi tama, or parang ang tagal-tagal na nilang hindi nakapagsimba, nakapagbasa, o meron silang nagawa, lumalayo sila sa Diyos. At siguro kapag feeling ko na okay na ako, feeling ko na nakagawa na ako ng mabuti at medyo tanggap na ako ng Panginoon, siguro doon ako lalapit. Kapatid, huwag kang mag-isip ng ganyan. The Lord loves you.
Nagkamali ka, hindi nagbabago pag-ibig ng Diyos sa iyo. Minsan kapag tayo po nagkakamali, nagbabago ang paningin natin sa sarili natin, nagbabago ang ating paningin sa Diyos. It seems like God hates us. God doesn't want us. God is angry with us. No. Alisin mo yan sa isipan mo. Run to God in your mess and not away from Him. Mga kapatid, you have now a direct access into the throne of God because of the finished work of Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa sarili mo, malaya na akong makakalapit sa Diyos. Anytime, any moment. And there, my friend, ano mang problema mo, ano mang kabigatan mo, may sakit ka man at karamdaman, may kawalan man, o ano mang pong kagulumihanan sa pamilya, sa relasyon, sa ministeryo, o ano mang pong personal mong pangangailangan, when you come into the throne of grace, there you shall receive help, mercy from the Lord. Receive healing from the Lord. Hallelujah. That is the benefits, the finished work of Jesus Christ. Kaya napakaganda na makita palagi ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesus doon sa cross. Shall we all stand up, please, and worship God?